Magandang gabi po sa ating lahat. So naririnig naman po sa may bandang likod? Okay, so para po makapagsimula po tayo ng ating Bible Seminar, samahan niyo po ako na yumuko at madalangin. Banal at mahabagay naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang makapagsaliksik ng iyong salita dito po sa Biblia. Ngayong linggo po ay magkakaroon po kami ng Grand Bible Seminar upang pag-aralan ng iyong salita para sa layunin ng buhay namin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya humingi po kami ng tulong sa oras po na ito na tulungan niyo po kami sa aming paikinig. Tulungan niyo po kami na unawain ang aming pag-aaralan sa pamamagitan po ng iyong salita. Aming Ama, umaasa po kami sa inyong makapangyarihang kamay magmula po ngayong araw. Maraming salamat po muli. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So muli, magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Buti naman, okay? So para po masimulan po yung ating Bible Seminar, babasahin po natin itong talata po na ito. Okay? Dito po sa John chapter 5 verse 39, ito po yung napakahalagang bagay na kailangan po natin maunawaan bago tayo magsimula ng ating Bible Seminar. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. So sabi po dito, sasaliksikin o sinasaliksik ninyo ang kasulatan. So yung kasulatan na nakalagay po dito ay binabanggit ng Biblia. So pag-aaralan po natin at sasaliksikin po natin yung aklat ng Biblia. Kaya nga po ang tawag dito po sa ginagawa po natin ay Bible Seminar. So para saan ba yung Bible Seminar? Maring ilan sa inyo kinulit or sinuyo na mga nag-imbita po sa inyo na sabi na, tara, sama ka sa Bible Seminar. Tara, punta ka, makikinig ka lang. Pero ano ba yung layunin? Kung bakit tayo inaaya? Bakit tayo patuloy na sinusuyo para sa pakikinig ng Bible Seminar? Nakalagay po dito sa talata po na ito. Sabi po dito, sinasaliksik ninyo ng mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. So sa pamamagitan daw po ng Biblia, kung sasaliksikin natin ito ng detalyado, mauunawaan natin kung ano yung sinasabi ng buhay na walang hanggan. Narinig nyo na po ba yung tungkol sa buhay na walang hanggan? Maring ilan, narinig na. Maring ilan, baguhan. Pero okay lang po. Lahat po ay welcome dito po sa ating Grand Bible Seminar. Kaya nga tayo tinutulungan ng Diyos na makarating sa araw po na ito para alamin kung ano yung buhay na walang hanggan. Naintindihan po. Maring ilan sa inyo, first time at yung iba, matagal na at ilang beses na nakapakinig ng Bible Seminar, pero okay lang po. Wala pong problema dun. Ang pag-aaralan po natin ay salita ng Diyos at alamin natin, ano ba talaga yung buhay na walang hanggan? Paano ba makukuha yung buhay na walang hanggan? Kaya nga, kagaya ng sinabi ng Biblia, kailangan natin saliksikin ito, hindi lang basta saliksik o hindi lang basta pag-aralan, kundi pag-aralan ng malalim, pag-aralan ng detalyado. Kaya magmula po ngayon, pag-aaralan po natin yung nakalagay sa Biblia. Naintindihan po? Kasi ito po yung kalooban ng Diyos para sa lahat ng tao. Kaya po nang sinabi sa Mateo chapter 11, verse 28 hanggang 29, ito po yung mismong sinabi ng Panginoong Jesucristo nung nandito siya sa lupa. Sabi niya, babasahin ko po para sa inyo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasinin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Yes, maaaring physical, yung mga kaibigan ninyo, kakilala ninyo, kamag-anak ninyo, yung nag-aaya sa inyo para pumunta sa Bible Seminar. Pero higit doon, hindi lang po sila yung merong nagnanais na makarating kayo at makinig kayo ng Bible Seminar, kundi tanging yung Panginoong Jesucristo yung nagnanais na pumunta kayo dito. Kasi sabi niya, lumapit kayo sa akin. Sino pong tumatawag sa atin? Yung salita ng Diyos. Yung Diyos, si Jesus. Naintindihan po. Sino daw po yung specifically na tinatawag ng Diyos na nakalagay po dito sa talata po na ito? Kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan. Tatanungin ko po kayo. Sa inyo po, sa kalagayan po ng buhay po ninyo ngayon, meron po bang panlulupaypay at meron bang lubhang kabigatan sa pamumuhay po ninyo ngayon? Meron na wala? Actually, lahat ng tao meron po nito. Tama po ba? Bawat isa po sa atin mayroong panlulupaypay at mayroong lubhang kabigatan. Iba't iba nga lang. Pero lahat ng yun kinakategorize na panlulupaypay at lubhang kabigatan.
Ngayon, tayo na mga merong panlulupaypay at merong lubhang kabigatan, pinapalapit tayo ng Diyos. Ngayon, ano yung ibibigay ng Diyos para sa atin? Kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito yung gusto natin, di ba? Yes, mabigat, mahirap yung buhay natin dito sa mundo. At minsan, gusto natin na makakuha o makatanggap ng kahit kaunting kapahingahan. Kaya minsan, meron tayong mga time na ginagamit, di ba? Pag free time tayo, minsan lumalabas tayo, nagpupunta tayo sa beach o kung sa isang magandang lugar para makakuha ng kaunting kapahingahan para sa ating isip o para sa ating katawan. Tama po ba? Pero yun nga lang, yung kapahingahan na nais ibigay ng Diyos sa atin ay hindi po pang pisikal. Gaya po ng sinabi sa baba, kapahingahan para saan? Para sa pisikal? Para sa katawan? Para sa pinansyal? Ano pong sabi niya? Kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Yung kapahingahan para sa inyong kaluluwa, ito po yung kailangan na makuha natin sa bawat isa sa atin. Yes, madali na kunin yung kapahingahan para sa pisikal, sa material. Kaso nga lang, panandalian lang yun. Tama po ba? Pero yung kapahingahan na nais ibigay ng Diyos para sa atin, para sa ating kaluluwa, ito po yung pangwalang hanggan. At ito po yung dapat na makuha natin bago tayo umarap sa Kanya. Naintindihan po. Kasi kung hindi natin ito makukuha, mabibigo tayo sa layunin ng buhay natin dito sa mundo. Tayo ngayon na lubhang nabibigatan at lubhang nalulupaypay sa buhay natin. Kaya nga, pinapalapit tayo ng Diyos. Ikaw na pumunta dito sa Bible Seminar, ipinapangako ng Diyos, kung makikinig ka ng mabuti, bibigyan ka niyang kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Okay, baka isipin po ninyo, pagkatapos po ninyo na yung Bible Seminar, yung Grand Bible Seminar natin, meron po kaming ibibigay na certificate, wala po. Okay? Wala po kami ibibigay o ipapangako na physical na bagay o material na bagay o kahit na financial na bagay para po sa inyo dito po sa Bible Seminar. Ang nais po namin ibigay sa inyo, kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Gusto niyo po ba? Ay, wala palang pera dito. Bukas, di na ako babalik. Kadalasan kasi ganun yung hinahanap ng mga tao. Tama po ba? Akala ng mga tao, akala natin, yung lubhang kabigatan at lubhang panlulupaypay natin, masusolusyonan ng kaunting pera. Tama ba? Yung minsan kapag sweldo, kahit na 2 weeks or 1 week kang pagod na pagod, talagang stress na stress ka na kapag binigay yung sweldo. Ano pa karamdam? Yeah. Di ba? Ito, lalo na sa mga kabataan. Di ba? Magpasukan na. Magsisimula na yung pasukan. Panahon ng bakasyon, walang budget, di ba? Pero yung unang araw na binigyan ka ng pamasahe, binigyan ka ng budget ng magulang mo, ano pa karamdam? Kulang. Ganun ba? Dito sapat kulang to. Pero tayo, di ba, minsan nakakaramdam tayo ng kaunting kapahingahan kapag nakakatanggap tayo ng mga bagay na material. Tama po ba? Pero ngayong Bible Seminar, hindi po namin ipinapangako sa inyo yung anumang material, anumang physical at anumang financial na kapahingahan. Ang nais po namin ibigay sa inyo ay kapahingahan ng inyong espiritu. Kaya nga itong Bible Seminar na ito ay para sa inyong mahalagang espiritu. Ito po yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yes, may kakayahan yung Diyos na nabigyan tayo ng mga physical at material na bagay. Pero hindi po yun yung purpose ng buhay natin. Naintindihan po. Kasi pinapalapit tayo ng Diyos sa Kanya para makagkaroon ng kapahingahan para sa inyo o para sa ating kaluluwa. Naintindihan? Naintindihan po? Kaya mula po dito, pakiusap, meron po isang bagay na ipinapakiusap po sa inyo. Makinig po kayo ng mabuti. Maring yes, medyo mamaya antukin kayo o kaya baka mamaya mapagod kayo o kaya baka mamaya mawala yung focus ninyo, pero pakiusap, pakinig po kayo ng mabuti. Sabi po dito sa Isaiah chapter 55 verse 3, ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin, kayong makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. So sabi dito, ang inyong tainga ay inyong ikiling. So anong gagawin sa tainga? Sasara? Ano po? Sabi, ikikiling. Ibig sabihin, makinig ng mabuti. Hindi lang basta literal na makinig, kundi dapat maunawaan natin at unawain natin yung pag-aaralan po natin. Naintindihan po. Kasi, sabi niya dito, kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ito po yung pangako ng Diyos. Kung makikinig ka ng mabuti, yung pangako niya ay para sa iyong kaluluwa. Kung makikinig ka ng mabuti, maukuha mo yung kapahingahan para sa iyong kaluluwa, kapahingahan para sa iyong espiritu, at yung buhay na walang hanggan. Pare-pareho lang po yun.
Naintindihan po. Meron po isang ipapakitang isang video clip para ma-test ko po yung attention po ninyo. Okay? Ang tawag po dito sa experiment po na ito ay awareness test. Okay? Meron pong instruction na sasabihin yung narrator. Kaya makinig po kayo ng mabuti. Okay? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Okay, sabi dyan, ilang pasa daw yung gagawin ng Team White? Okay, bilangin po, okay? Kailangan magkaroon tayo ng sagot. Number po Okay, so ilan daw yung pasa na gagawin ng Team White? Okay, makinig po ng mabuti. Panoorin po ninyo mabuti. Go! The answer is Ilan po sa inyo? Pareho ba? Pareho. Aba, magaling. Nakikinig talaga na mabuti at talagang attentive Aware na aware Okay, meron pa pong isa. 13. But did you see the moonwalking bear? Meron pa isang tanong. Nakita nyo ba yung bear na nagmo-moonwalk? Nakita o hindi? Sino pakitaas po yung kamay nung nakakita? Okay, ilan? Yung iba. Nakita o hindi? Hindi. Okay, check natin kung meron ba. Go! Nakita na? Ano pong kulay ng damit niya? Black or brown, basta dark, di ba? So, ngayon, ito pong awareness test po na ito ay tinetest natin yung awareness at attentiveness natin sa pandinig at saka sa ating mga nakikita. Ngayon, anong kinalaman nito sa Bible Seminar? Nung una na tinanong tayo, ilan yung pasa na ginawa nung Team White? Doon tayo nakafocus, tama po ba? Kaya nga tama yung sagot ninyo, 13. Pero nung tinanong tayo, dun sa hindi naman tinatanong at hindi naman natin inaisip, wala tayong kamalayan. Tama po ba? Ngayon, ganito rin minsan sa panahon natin ngayon. Yung mga tao masyadong nakafocus dun sa mga bagay na hinahanap lang nila. Pero dun sa mga bagay na kailangan nila, ayaw nila. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, ano pong kadalasang hinahanap ng mga tao? Physical o yung mga bagay na spiritual? Maging honest po kayo, physical o maging spiritual? Kadalasan, ito yung lagi nating hinahanap, di ba? Pero yung mga bagay po na yun, yes, kailangan natin yun. Pero lahat ng yun ay panandalian lang, hanggang dito lang yun sa lupa. Naintindihan? Tayo po ay merong kailangang pagandaan dun sa kabilang buhay. Kaya nga, di ba kapag merong namamatay, ang sinasabi natin ay gusto mo kabilang buhay na siya. Tama po ba? Meron po tayong ganong kasabihan, tama po? Bakit tayo merong ganong klaseng kasabihan? Kasi alam natin at meron tayong budhi or merong nagsasabi sa atin na merong kabilang buhay. Meron pa naghihintay na buhay sa kabila. Tama po ba? Ngayon, yun po yung paghahandaan natin ngayong week. Yung kabilang buhay. Maaaring isipin po ninyo, matagal pa naman yun. Bata pa naman ako. Kailangan ko pera, kailangan ko mga bagay na physical. Next time na yan, tsaka ako na lang hinahanapin. Pero pakiusap po, sana kahit ngayong week man lang, hanapin po ninyo yung mga bagay na spiritual. Kaya po tayo nagkaroon ng Bible Seminar. Kasi mga tao sa panahon po natin ngayon, kahit na rin naman tayo, di ba? Masyado tayo nagpakaabala, masyado tayo nagpapakabisi sa mga bagay na physical, hindi na natin iisip yung mga bagay para sa kabila. Naintindihan po. Kaya sana ngayong week, makinig po kayo ng mabuti para sa inyong espiritu at para sa inyong kaluluwa. Naintindihan po. Ngayon sa panahon natin ngayon, marami mga tao na gusto nilang pumunta sa langit. Wish nila na sana mapunta sila sa langit at gumagawa sila ng iba't ibang paraan para makapunta sa langit. Tama po ba? Yes, yung ibang mga tao, meron silang masigasig na pananampalataya. Meron silang sigasig na yung devoto, yung devotion na ginagawa. Tama po ba? Pero meron pong
pong sinabi yung Diyos dito po sa Biblia? Basahin po natin sa Mateo chapter 7, verse 21 hanggang 23. Ito po yung verse 21. Basahin po muna natin, 3 to 1. Ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi dito, hindi daw lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ngayon, tanong, tayo po ba bilang mga tao, natawag na po ba natin yung Panginoon, Panginoon? Dumulog na ba tayo sa Kanya? Humarap na ba tayo sa Kanya? At humingi na ba tayo ng tulong sa Kanya? Kayo po, nagpipray po kayo o hindi? Halos lahat ng tao nagpipray. Tayo yung mga reliyoso dito sa Pilipinas. Kaya normal para sa atin na humingi ng tulong sa Diyos. Kaya nga nagpipray tayo, di ba? Panginoon, Panginoon, tulungan mo kami. Pero sabi dito, hindi daw lahat ng tumatawag sa Kanya makakapasok sa kaharian ng langit. Ngayon, check nyo po yung sarili po ninyo. Tayo na tumatawag sa Panginoon, Panginoon, sapat na ba para papasukin ng Diyos dun sa langit? Meron siyang requirement. Nakalagay po dito, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yung mga tao daw na gumaganap ng kalooban ng Diyos dun sa langit, sila yung pwede dun sa langit. Hindi ibig sabihin na pwede na tumatawag ka sa Panginoon, nagpipray ka, deboto ka, 100% ka na makakapasok dun sa langit. Kaya ngayong week, dapat po nating i-check ito. Tayo na mga relihiyoso, tayo na mga merong kinagisnan na relihiyon, tayo na merong mga tinuro na mga bagay sa atin mula sa Biblia, kailangan natin i-check. Ako ba, yung isang tao na gumanap sa kalooban ng Diyos dun sa langit? Naintindihan po. Akala kasi ng mga tao, ang kalooban ng Diyos dun sa langit, para makapasok sila sa langit, yung mga bagay na ginagawa nila tungkol sa religion. Ano po ba yung ginagawa ng mga relihiyosong tao sa panahon po natin ngayon? Nagbabasa ng Biblia, nangangaral ng Biblia, tapos talagang yung buhay nila, dinededicate talaga nila sa Diyos, tapos yung iba ay talagang masigasig, meron silang ginagawang mga himala, o kaya meron silang ginagawang mga action para lang makita ng mga tao na talagang sila ay deboto. Pero sa kasunod na verse, meron pong mga tao dito na gustong pumunta sa langit. Kaso nga lang, na-miss nila yung kalooban ng Diyos dun sa langit. Basahin po natin yung verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ngayon, meron daw mga tao na humarap sa Diyos. Sila ay nagpapalayas ng demonyo, sila ay nagpopropesiya na sa pangalan ng Panginoon, tapos sila ay gumagawa ng maraming mga gawang makapangyarihan. Ngayon, itong tanong. Ito po mga tao na ito, na nangangaral o nagpopropesiya ng salita ng Diyos, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoon, gumagawa ng maraming mga gawang makapangyarihan. Sila kaya, pwede kaya sa langit o hindi? Yung magpropesiya sa pangalan ng Panginoon, mabuti o masama? Masama po ba yun? Napakabuti po nun. Tama po ba? Yung mag-preach ka, mag-share ka ng words of God, maganda po yun. Yung magpalayas ng demonyo, diba, halimbawa, merong isang sinasapian, talagang lubhang nasasaktan na siya at lubhang nabibigatan na siya dahil nga inalihan siya ng demonyo. Tapos merong isang tao na nagpalayas ng demonyo sa kanya. Ano po magiging pakiramdam nung sinapian? Ginawa o kahirapan pa rin? Ginawa na, tama po ba? Yung nagpalayas ng demonyo, gumawa pa ng masama o gumawa ng mabuti? Gumawa ng mabuti. Yung gumawa ng maraming mga gawang makapangyarihan. Halimbawa, yung mga nag-pray over, yung talagang naging dedicated sa kanilang paglilingkod, tapos nakagawa sila ng mga makapangyarihang gawa. Yung pong mga bagay na yun, mabuti o masama? Mabuti o masama? Mabuti. Okay. Dun sa mga tao na gumawa ng mabuti, tingin po ninyo, tatanggapin ba sila ng Diyos dun sa langit? Sa palagay po ninyo, tatanggapin ba sila ng Diyos dun sa langit o hindi? Hindi natin alam. Tanungin natin yung Diyos dito po sa Biblia. Yung verse 23, nandito po yung sagot. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. At kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga. Teka lang, bakit ganun? Yung nangaral ng words of God, mabuti o masama?
Mabuti. Pero bakit para sa Panginoon kasamaan? Yung nagpalayas ng demonyo, nagpalayas ng masasamang espiritu, mabuti yun, tama po ba? Pero bakit para sa harapan ng Panginoon gumawa siya ng kasamaan? Doon sa mga tao na gumawa ng makapangyarihang bagay, mabuti yun sa harapan ng Panginoon. Mabuti yun sa harapan ng mga tao. Pero sa harapan po ng Panginoon, ano pong sabi niya? Gumawa ka ng masama. Ngayon, bakit? Bakit nagkaganon? Ang analyzation natin dun sa mga tao na gumawa noon, mabuti. Mabait sila. Tumulong sila. Mabuti yung kanilang ginagawa. Pero bakit sabi ng Diyos, gumagawa kayo ng kasamaan? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Imaginin po ninyo yun. Nasa harapan na sila dun sa gate ng heaven. Tapos sabi nila, Diyos, nangaral kami ng words of God. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Sa pangalan mo, gumawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan. Papasukin mo kami. Anong sinagot sila sa kanila ng Diyos? Teka lang, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Ngayon, bakit? Balikan po natin yung verse 21. Ano pong sabi ng Diyos? Yung pwede lang makapasok sa langit, yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So yes, mabuti yung mangaral, pero hindi yun yung kalooban ng Diyos sa pagpasok sa langit. Mabuti yung magpalayas ng demonyo, pero hindi yun yung kalooban ng Diyos para makapasok ka sa langit. Mabuti yung mangaral, mabuti yung magpalayas, at mabuti yung gumawa ng maraming mga gawang makapangyarihan, pero hindi yun yung kalooban ng Diyos para sa pagpasok sa langit. Naintindihan po? Yun po yung kalooban ng Diyos. Kailangan magganap ng isang tao yung kalooban ng Diyos dun sa langit bago siya makapasok. Naintindihan po? Kahit na sobrang ganda niyan, kahit na napakagarbo pa ng ginagawa ng mga tao sa harapan ng Diyos, kung hindi naman yun yung kalooban ng Diyos para sa pagpasok sa langit, hindi po pwede. Naintindihan? Ngayon, sa panahon po natin ngayon, di ba? Ang daming mga tao na nag-aaral ng Biblia, ang daming mga tao na talagang dinedevote nila yung kanilang sarili para sa pagsasaliksik, mas nangangaral sila, tapos masigasig sila. Lagi silang umaten sa church, lagi sila nagpipray, ilang beses nila nabasa yung Biblia. Pero sa palagay po ninyo, yun ba yung kalooban ng Diyos para sa pagpasok sa langit? Maganda yun sa harapan ng minister, mahalaga yun. Maganda yun sa harapan ng pastor. Pero sa pagpasok sa langit, hindi po yun yung kalooban ng Diyos. Ngayon, ano yung kalooban ng Diyos para makapasok ka sa langit? Yun po yung kailangan natin alamin ngayong Bible seminar. Naintindihan po? Yung mga tao na yun, yes, may sigasig sila. Pero ang sabi ng Biblia, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. May sigasig sila, pero hindi ayon dito. Naintindihan po? Kaya hindi po yun dapat yung maging ano natin sa Biblia. Na kailangan natin alamin kung ano yung kaalaman, alamin natin kung ano yung kalooban ng Diyos dun sa langit. Naintindihan po? Kaya pinapakiusap ko po sa inyo, makinig po kayo ng mabuti. Naintindihan po? Alam ko po, pagod po kayo, maring busy kayo, buong araw. Yung katawan po ninyo, talagang yung time na ito, talaga magpapahinga na. Pero pakiusap, tulungan nyo po yung sarili ninyo para makapakinig ng maayos, para makapag-focus po sa pakikinig. Naintindihan po? Naintindihan? Okay. Ngayon, yung mga tao na nagsasabi na sila ay mayroong pananampalataya, yes, akala nila sapat na yung kanilang pananampalataya sa pagpasok sa langit. Pero aalamin natin, meron dito po sa Biblia na pananampalataya na tinatanggap lang ng Diyos. Ngayon, ano yun? Maraming mga tao, di ba, may pananampalataya sila, may paniniwala sila. Pero ano ba yung pananampalataya na tinatanggap ng Diyos na pwede makapagbigay sa atin ng katiyakan sa pagpasok sa langit? Ngayon, ano yung tamang pananampalataya? Sa panahon po natin ngayon, maraming mga taong may pananampalataya. Pero isa lang po yung pananampalataya na tatanggapin ng Diyos at pwede ka makapasok sa langit. Paano natin makukuha yung tamang pananampalataya? Sabi dito, ulitin ko po, ang pananampalataya ay nagagaling sa paikinig at ang paikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So kailangan po natin makinig ng maigi dahil nanggagaling yung pananampalataya sa paikinig. Naintindihan? At hindi lang basta nakikinig sa kung saan-saan. Sabi dito, paikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya yung pag-aaralan po natin ngayon ay salita ni Kristo dito po sa Biblia. Naintindihan po?
Hindi po ito imbento, hindi po ito nanggaling sa kalooban ng tao, hindi po ito salita ko, kundi sinishare ko po sa inyo kung ano yung nakalagay sa Bible. Naintindihan po. Bakit? Bakit natin kailangan pag-aralan yung Biblia? Gaya po ng sinabi ko po kanina, ang mga banal na kasulatan ay makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Ibig sabihin ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan, magkaroon ng kasiguraduhan sa pagpasok sa langit. Kaya ito pong aklat ng Biblia ay gagamitin natin para pag-aralan, saliksikin, dahil itong aklat na ito ay makapagtuturo sa atin sa kaligtasan. Naintindihan? Naintindihan po. Okay, ngayon, ano yung kalooban ng Diyos para pwede tayo makapasok sa langit? Nakalagay rin po sa Biblia. John chapter 6 verse 40, para po manatiling gising yung ating diwa, pwede po pakibasa. 3, 2, 1. Okay, ito po yung kailangan natin ganapin. Kaya po na sinabi dun sa Matthew chapter 7 verse 21. Ano daw yung kalooban ng Diyos na kailangan natin ganapin para sa pagpasok sa langit? Kailangan magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung pinaka-goal ng ating Bible seminar. Ito po yung pinakalayunin kung bakit po namin kayo kinukulit, bakit po kayo namin pinagpipray, at bakit po namin kayo sinusuyo para pumunta lang dito sa Bible Seminar para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ito yung kalooban ng Diyos sa pagpasok sa langit. Kung wala ka nitong kaloob, yung buhay na walang hanggan, kahit na marami kang ginawa, kahit na marami kang natutunan sa Biblia, pero kung wala ka nito, hindi ka pwede sa langit. Naintindihan po? Kaya yung buhay na walang hanggan, ito po yung kailangan natin makuha sa Bible Seminar na ito. Okay? So hindi po ito material na bagay, gaya na sinabi ko po kanina. Ito po yung buhay na walang hanggan ay kailangan makuha po ninyo sa inyong espiritu at makakasigurado sa pagpasok sa langit. Naintindihan? Kasi ito po yung kalooban ng Diyos para sa atin. Ngayon, paano natin makukuha yung buhay na walang hanggan? Nakalagay rin po sa Biblia yung paraan. Kasi nga, nais ng Diyos na ito yung kalooban niya para sa atin eh. Kaya nga gumawa siya ng paraan. Pwede po pakibasa sa John chapter 17 verse 3, 3 to 1. Si Jesucristo na So para daw tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan makilala natin yung nag-iisang Diyos sa tunay at si Jesucristo na yung sinugo. Sabi dito, kailangan makilala. Hindi lang po basta dapat alam. Hindi lang po dapat basta kilala. Kundi dapat detalyado natin makilala yung nag-iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na yung sinugo. Kaya magmula po dito, pag-aaralan po natin at masigit natin kikilalanin yung Diyos para makarating sa buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Maring isipin po ninyo, kilala ko naman na yung Diyos. Kilala ko naman na si Jesus. Lagi nga ako nagpipray sa kanila eh. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kilala po ninyo yung presidente ng Pilipinas? Mga estudyante, kilala po ninyo? Ano bang pangalan niya? Yung Bongbong, Palayaw po niya yun. Pero yung pangalan po niya, ano? Ferdinand Marcos Jr. So yun yung pangalan niya. Saan siya nakatira? Saan po? Bilang presidente, siya po tumitira yung presidente. Okay, sa Malacanang, alam na alam ah. Okay, itong tanong. Alam natin yung pangalan niya, alam natin kung saan siya nakatira. Pero pag pumunta ba tayo dun sa harapan ng bahay niya, papapasukin tayo? Bakit? Kilala naman natin siya. Kilala naman natin siya. Bongbong Marcos, alam ko pangalan mo. Papasukin mo ko dyan. Pwede ba? Okay. Kay presidente, hindi pwede. Ngayon, i-apply natin sa sarili natin. Mayroon nakakakilala sa inyo, pero hindi nyo sila kilala. Papasukin nyo sila sa inyong bahay? Hindi, kilala naman kayo eh. Kilala yung pangalan ng mga pamilya mo, kilala yung pangalan ng kapatid mo. Papasukin nyo? Kung hindi mo siya kilala at kung wala siyang ugnayan sa iyo, hindi mo siya papapasukin. Tama po ba? Same din po sa Diyos. Hindi porket alam natin yung pangalan ng Diyos, hindi porket alam natin yung pangalan ni Jesucristo ay pwede na sa langit. Naintindihan po? Kailangan po natin makuha yung buhay na walang hanggan dahil ito yung kalooban ng Diyos para tayo pwede papasukin dun sa kanyang kaharian. Naintindihan po?
Naintindihan? Okay. Magmula po ngayon, kikilalanin po natin yung nag-iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na kanyang sinugo sa Friday. So, okay. Meron po tayong topics na pag-aaralan po sa araw po na ito. Unahin po natin tungkol sa Diyos, sunod, tungkol sa Biblia, tungkol sa buhay, at tungkol sa atin, at tungkol sa Espiritu. Okay. Unahin natin yung number 1. Tungkol sa Diyos. Meron pong dalawang tanong dito. Totoo bang may Diyos? At sino ang tunay na Diyos? Totoo po bang may Diyos? Pwede niyo po ba sa akin ipakita kung sino siya? Kung totoo siya, bakit hindi natin siya nakikita? Sabi po sa Biblia, meron pong kasagutan. Dahil yung Diyos, siya ay Espiritu. Yung Espiritu, sabi dito sa Biblia, sa Lucas chapter 24 verse 39, yung Espiritu ay walang laman at walang buto. So kaya natin hindi nakikita yung Diyos physically kasi nga siya ay Espiritu. At yung ating mga mata ay hindi perpekto. Kung titignan natin yung Diyos, kung makikita natin yung Diyos, mamamatay tayo. Kasi nga yung ating mga mata ay hindi perpekto. Naintindihan po. Ngayon, paano natin mapapatunayan na talagang mayroon Diyos? Ngayon, titignan natin sa Biblia, ano ba yung mga katangian niya? Ano ba yung mga katangian ng Diyos na para mapatunayan natin na talagang mayroong Diyos at talagang siya ay buhay at talagang siya ay makapangyarihan? Sabi sa unang Timoteo chapter 6 verse 16, siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. Yung Diyos daw na makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, sabi dito, siya lamang ay walang kamatayan. Ibig sabihin ng walang kamatayan, buhay siya ng pangwalang hanggan. Tama po ba? Kaya nga, kung gusto natin makasama siya dun sa langit, dapat tayo rin ay walang kamatayan. Dapat tayo rin ay mayroong buhay na walang hanggan. Naintindihan po? So yun yung isang katangian po ng Diyos. Sabi dyan, sa pangalawa, at naninirahan sa liwanag na di malapitan. Ibig sabihin po ng liwanag sa Biblia, perfect, holiness ng Diyos. Ibig sabihin, 100% siyang banal. 100% siyang makatwiran. Hindi pwedeng lumapit sa Kanya kung ano man yung kadiliman. Kasi kapag lumapit yung kadiliman sa Kanya, yung kadiliman maglalaho. Naintindihan po? Yun po yung Diyos. Kasi nga siya ay 100% na banal. Ngayon tayo, ano tayo sa harapan ng Diyos? Dahil may kasalanan tayo, tayo yung mga dilim. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos bilang dilim. Dapat tayo, bago tayo lumapit sa Diyos, dapat tayo rin ay liwanag. Naintindihan? Ibig sabihin ng liwanag, may buhay na walang hanggan, naligtas, napatawad yung kasalanan, pare-pareho lang yun. Naintindihan? So, sabi dito, na nakita ng sinumang tao, na hindi nakita ng sinumang tao o makita man. So, yun nga, sabi ng Biblia, yung ating mga mata, physically, hindi pwede makita yung Diyos. Kahit sino, hindi pwede makita yung Diyos. Naintindihan? Kung gusto mong makita yung Diyos, kailangan mong mamatay. Tama po ba? Kasi nga yung Diyos ay hindi nakikita ng sinumang tao. Tao na nabuhay. Kung haharap tayo sa Kanya, ay dapat tayo ay Espiritu na. Naintindihan po. Ngayon, paano natin maikilala yung Diyos na walang hanggan, nakamatayan, may buhay na walang hanggan, yung liwanag na di malapitan, at paano natin makikilala yung Diyos na kailanman di natin pwede makita? Dito sa mundo, meron po tayong ginagamit na mga gadget or mga instrument para makita yung mga bagay-bagay, di ba? Yung kapag gusto nating hanapin or tignan yung mga maliit na bagay, ano pong ginagamit natin? Ano pa? Microscope, di ba? Dito, halimbawa na lang, itong ating kamay, pag tinignan natin ng ating mga mata, hindi naman natin nakikita madumi, di ba? Pero pag may microscope ito, doon natin makikita, ay, may mga germs pala. So kapag mayroong mga maliliit na bagay, kailangan natin ng gadget. Yun yung microscope. Ngayon, kapag yung mga bagay naman na malalayo, ano yung ginagamit natin? Telescope. Okay, galing ah. Ngayon, paano natin makikita? Yung Diyos na hindi nakikita, yung Diyos na may buhay na walang hanggan, yung Diyos na hindi malapitan na liwanag, at kailanman hindi natin makikita physically. Paano? Sa pamamagitan po nito. Kaya nga, Bible Seminar. Naintindihan po? Hindi po ito seminar para lang turuan namin kayo kung ano yung mga kwento sa Biblia o kung ano man yung mga kwento para gamitin itong Biblia para mas dumami yung pera natin. Hindi po. Yung pag-aaralan po natin, nakikilalanin natin yung Diyos na nandito po sa Biblia. Naintindihan po. Kaya nagbigay po yung Diyos ng paraan para mas higit natin siya makilala para sa atin. Una, nais niyang ipakilala yung kanyang sarili sa pamamagitan ng creation. Pangalawa, sa pamamagitan ng Biblia. Yun, dito muna tayo sa creation.
pinakaunang Biblia o Bible verse dito po sa Biblia, ito po yung sinabi ng Diyos. Pwede po pakibasa? 3, 2, 1. Okay. Nais ipakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa lahat ng tao na siya yung lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Sabi dyan, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Naintindihan? Hindi lang siya basta lumikha, kundi siya rin yung namamahala sa lahat ng mga bagay na kanyang nilikha. Sabi dito sa John chapter 1 verse 3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So yung Diyos, sabi dyan, nilikha niya lahat ng bagay. At kung wala siya, wala rin lahat. Naintindihan po. So yun po yung Diyos na nandito po sa Biblia. At para nga makilala natin siya, makikita natin yung kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kalangitan at sa pamamagitan ng kalawakan. Sabi dito sa awit 19 verse 1, pwede po pakibasa, 3 to 1. Okay, so sa pamamagitan daw ng dalawang bagay, yung kalangitan at kalawakan, makikilala natin o maipapahayag sa atin yung kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, dito muna tayo sa kalawakan. Sa kalawakan, ito po yung makikita natin, yung ating solar system. Dito po, ito po, medyo may konting science muna tayo ngayon. Ngayon, ito pong solar system, sino pong lumikha? Yung ibang tao iniisip, nagkaroon daw ng mga planeta, nagkaroon daw ng universe, nagkaroon daw ng mga stars dahil sa isang pagsabog na malakas. Tapos nagkalat-kalat, kaya nabuo yung solar system. Pero sabi po ng Biblia, nilikha ng Diyos ang mga bagay sa kalangitan at sa kalawakan. Lahat. Naintindihan? So paano natin makikita yung kaluwalhatian ng Diyos dito po sa solar system? Yung Diyos, nagtakda po siya ng mga distansya para sa bawat planeta at sa araw. Yung distansya po ng araw, ito po, yung malaki, hanggang sa atin, dito po sa Earth, 150 million kilometer. So yung distansya niya na itinakda ay 150 million kilometer. Imagine po ninyo, sino yung makakagawa ng ganitong klaseng eksaktong distansya sa solar system? Nangyari ba ito dahil sa isang pagsabog, tapos sumakto, 150 million kilometer? Pwede ba yon? Hindi po. Itinakda ito ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. At hindi lang niya tinakda yung distansya ng araw at ating yung planetang Earth. At alam natin na yung speed of revolution at rotation meron din. Halimbawa, ito yung araw. Tapos ito yung Earth. Yung revolution, ibig sabihin, umiikot siya. Kaya nagpapalit-palit tayo ng taon eh. Mula dito, ito yung January 1. Kapag lumipas na yung panahon, dumating na yung December 31, January 1, next year, nakaikot na yung planeta natin, yung Earth. Sabi dito, hindi lang siya basta umiikot ng mabagal. Yung bilis niya, 108,700 km per hour. Imagine po ninyo kung ganito kabilis. Ngayon, sa sasakyan, gaano po kabilis yung pinakamabilis po ninyo? Halimbawa, 60. Ano po pakiramdam? Minsan nakakakaba na, di ba? 70, 80, tapos 120, di ba? Yung manibela nanginginig ng ganun. Tama po ba? Yung iba nga, yung ibang experience na mga nagda-drive, yung yung sasakyan nila para bang lumulutang na daw sa sobrang bilis. Eh yun ay 120 to 200 plus kilometer per hour pa lang. Imagine po ninyo yung 108,700 km per hour. Yung pag-ikot ng mundo sa araw. Meron po kayo nararamdaman? Wala, di ba? Bakit? Di ba totoo yung pag-ikot ng revolution ng Earth sa araw? Totoo po yun. Nasa science yun eh. Pero bakit po hindi natin nararamdaman? Kasi ganoon kaganda yung pagkakalikha ng Diyos para sa atin. Naintindihan? Hindi lang siya basta nagre-revolution, kundi umiikot din siya yung rotation niya. Habang umiikot siya, umiikot pa mismo yung ating Earth. Sabi dito, 1,660 km per hour. Pero bakit hindi tayo nililindol? Bakit ngayon nakakatayo tayo ng stable? Di ba sobrang bilis na yun, 1,660 km? Grabe. Pero bakit nakakatayo pa rin tayo? Dahil lahat ng ito ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos.
Kasi nga meron siyang itinakda na distansya at yung revolution at yung rotation sa bawat planeta dito sa mundo. Naintindihan? Ngayon, paano natin malalaman na yung Diyos yung nagtatag nito? Nakalagay rin po sa Biblia. Job chapter 38 verse 5, sino nagpasya ng mga sukat niyon? Tiyak na alam mo. Sino nagpunat ng panukat sa ibabaw nito? Sino daw? Sino po? Yung Diyos. Naintindihan? Kasi nga siya yung lumikha ng lahat ng bagay eh. Naintindihan po. At meron pang isang bagay na nakamamangha dito po sa distansya ng Earth mula sa araw. Ito po yung tinatawag na habitable zone. Ibig sabihin, dito lang sa distansya na ito, sa 150 million kilometer, pwede tayo mabuhay. Kapag lumapit yung ating mundo sa araw, patay tayo. Masusunog tayo lahat. Naintindihan? Pero yung mundo natin, nakasentro lang siya dito po sa right o eksakto na distansya sa araw. Pag naman tayo ay masyadong lumayo, mag-iyelo. Lahat rin tayo mamamatay. Kaya nga yung habitable zone na ito na sinasabi ng science ay nakalagay rin sa Biblia. Isaiah chapter 45 verse 18. Pwede po pakibasa? 3, 2, 1. Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, siya ay Diyos, na nananyo ng lupa at gumawa nito, na kanyang itinatag, hindi niya ito nilikha na sila. Ito ay kanyang inanyuan. Ako ang Panginoon at wala. So yung pagkakalikha ng Diyos, sabi dito, nilikha niya yung langit at lupa, yung anyo ng lupa, yung ginawa niya, at kanyang itinatag ito, hindi niya ito nilikha na sira, ito ay kanyang inanyuan upang tirahan. Kaya nga tanging dito lang sa mundo, sa earth, natin pwede tayo tumira. Hindi tayo pwedeng tumira sa ibang lugar. Kasi ito lang yung tinakda ng Diyos para sa atin. At dito sa lugar na ito, dito sa earth, dito natin mahanap yung buhay na walang hanggan. Yung ibang tao kasi masyadong malikot yung kanilang pag-iisip, di ba? Inisip nila na kapag daw nasira itong earth, ilipat sa ibang planeta. Di ba? Gumagawa sila ng mga ganong klaseng technology para lumipat parang lumilipat lang ng bahay eh. Pero ano pong sabi ng Diyos? Dito lang kayo pwede tumira. Naintindihan po. Ngayon, sino po nagsabi nito? Ako ang Panginoon, wala nang iba. Yun po yung Diyos na nandito po sa Biblia. Naintindihan po. Ngayon, baba naman tayo dito mismo sa ating earth. Ito po yung ating earth, di ba? Yes. Sa modern science, ito po yung itsura ng ating earth sa outer space. Tama po ba? Nakalagay rin po sa Biblia kung bakit ganyan. Sabi sa Job chapter 26 verse 7, ibinibitin ang daigdig sa kawalan. So alam natin na yung earth ay nakabitin sa kawalan. Tama po ba? Kasi ito ay modern science, general science na ito, general knowledge na ito para sa atin. Pero alam nyo ba, nung unang panahon, ang paniniwala nila sa earth, nung medyo tagal-tagal, 19th century, sabi po ng mga Europeans, yung earth daw natin ay flat. Naniniwala po kayo? Kapag dumiretso ka daw sa dulo, hulog ka. Pero alam natin yung earth ay sphere. Di ba bilog siya? Naintindihan po? Kahit na mapunta ka pa sa dulo, paikot-ikot ka lang dyan. Pero alam niyo po, nung unang panahon sa Europe, tinuturo na ganito yung ating mundo. Pero malino na lakay sa Biblia na nakabitin sa kawalan. Tama po ba? Hindi lang po yung Europe, pati na rin po yung Egypt. Yung mundo daw natin ay ganito. Pahig po kayo, ganyan. May pamilyar, parang crib ng baby, no? Yung mga nakabitin. Naman natatawa po kayo. Pero ito yung tinuturo sa kanila noong unang panahon sa Egypt. Pero sa modern science, alam natin. Hindi lang po sa Europe, hindi lang po sa Egypt. Alam niyo po sa Greece, ang paniniwala nila, ang tinuturo sa kanila, na yung mundo daw natin ay pasan-pasan ng kanilang Diyos na si Atlas. Kapag daw nakangati yung likod niya, kaya daw lumilindol. Pero ito, totoo po ba ito? Totoo ba? Meron po bang nagpapasan sa earth natin? Wala. Sabi sa Biblia, nakabitin lang yan sa kawalan. Naintindihan? Yung iba naman sa Hindu, yung India, sa Hindu belief, yung mundo daw natin nakapatong sa cobra, sa pagong, sa elepante, tapos nandun yung ating earth. Yun po yung tinuturo sa kanila noong unang panahon. Pero alam natin
na yung mundo natin ay nakabitin sa kawalan. So, sinong tama? Sila o yung Biblia? Malinaw po na Biblia. Naintindihan po. Kaya yung earth ay napakagandang ebidensya na talagang yung Diyos yung lumikha ng lahat ng bagay. Naintindihan po. Ngayon, baba naman tayo mismo sa earth. Yung earth, nakita natin na nakabitin sa kawalan. Pero pag hinati natin yung earth, ganito po yung itsura niya. Yung cross-section of the earth, meron po outer core, mantle, crust, tapos yung inner core. Ngayon, sino nagtakda nitong bagay na ito at para saan ito? Alam niyo po ba, noong 1936, na-discover po na meron tayong inner core. Kailan lang, di ba? Ilang taon pala yung nakakalipas, 2024 pa lang ngayon. Pero 1936, natagpuan po ng isa sa mga scientist na ang pangalan na Eichmann na meron tayong inner core. Pero alam niyo po ba na nakalagay na sa Biblia 3,500 years ago pa na meron pong inner core. Meron pong mantle, merong crust. Sabi po sa Job chapter 28 verse 5, tungkol sa lupa, ang tinapay ay dito nang gagaling. Ngunit waring tinutuklap ng apoy sa ilalim. So sabi ng Biblia na merong apoy sa ilalim. Kailan po ito natagpuan? 1936 lang. Pero 3,500 years ago, nakalagay na po yan sa Biblia. Bakit? Kasi ito yung nilikha ng Diyos. Naintindihan po? Nakalagay dito mismo kung paano niya nilikha yung ating mundo. Naintindihan? At yung ating inner core, ito po yung dahilan kung bakit meron tayo niyan. Sa outer space, meron po mga harmful na mga rays or mga ano ba sa Tagalog to? Mga radiation, ganyan. Nandun yung gamma rays, yung ultraviolet rays, tapos yung microwave waves. Lahat po yun ay harmful para sa atin. Pero yung inner core, ito po yung nagiging pandepensa natin. Lumilika po siya ng isang magnetic field na tinatawag para po itaboy yung mga harmful rays na nanggagaling sa outer space. Kaya nananatili tayong buhay sa panahon natin ngayon. Naintindihan? Kung wala itong bagay na ito, lahat tayo patay. Naintindihan? Tayo nga lang, di ba? Minsan, inaano tayo ng mga doktor, yung mga espesyalista, na huwag masyadong gumamit ng microwave. Yung pang-init, di ba? Meron po tayong microwave dyan, di ba? Bakit sinasabi ng mga doktor, mga espesyalista na huwag ka masyadong gagamit nun? Kasi ngayon ay harmful. Tama po ba? Sa outer space, mas marami. Pero dahil sa inner core, napoproteksyonan po tayo. Sino lumikha po nito? Yung Diyos. Naintindihan? Isa pa. Noong 16th century, natagpuan po nila yung tinatawag na water cycle. Pero nakalagay na po sa Biblia 3,500 years ago. Nakalagay rin po sa Job. Sabi sa Job chapter 36 verse 27 hanggang 28. Pwede po pakibasa. 3, 2, 1. Kanyang dinadalisay ang kanyang ambon sa ulan. So, noong mga nakarang araw, di ba, grabe yung ulan. Pero yun po ay kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi nga, yung patak ng ulan ay nanggagaling mula sa mga tubig, yung tubig dito sa lupa. Yung dagat, yung ilog, yung sapa, yung kanal. Kapag naiinitan po yung mga tubig na yun, nag-evaporate. Tama po ba? Sabi dyan, no? Ang patak ng tubig, ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailang lang. So, yun po yung evaporation. Tapos, kapag yung tubig na nainitan, nag-evaporate, pupunta siya sa ulap. Tama po ba? Tapos, doon siya dadalisayin. Tapos, kapag mabigat na, ano po mangyayari? Uulan. Tama po ba? Tapos, ganun na ulit yung cycle. Ang tawag po natin sa science ay water cycle. Pero nakalagay na po yun sa Biblia. 3,500 years ago pa. Sino po nagtakda nito? Yung Diyos. Naintindihan? Yung Diyos na nandito po sa Biblia. At isa pa ang ebidensya na yung Diyos yung lumikha ng lahat ng bagay. Sabi po sa Job chapter 12 verse 7 hanggang 9. Pwede po pakibasa. 3, 2, 1. Ang mga ibon sa impapawid o sabi dito, ngunit tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila. Hindi ibig sabihin na literal natin silang tanungin, ha? Baka po mamaya, pag uwi po ninyo, makita kayo ng pusa, tanungin nyo siya, meron ba talagang Diyos? Hindi po ganun, ha?
Kung makikita po natin yung kung paano sila kumikilos, kung paano yung itinakda ng Diyos sa kanila, doon po natin makikita na kung gaano sila kamangha-mangha. Kana meron po lumikha sa kanila. So yung hayop, yung ibon, yung halaman, yung isda, at tayo pong mga tao, sabi dito, sino nakakalam ng lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito. So yung living things na nakikita natin sa paligid, kahit na mismo tayo, ay ebidensya na meron talagang Diyos. Naintindihan? Dito po sa mundo, meron pong ipapakilala ng mga hayop sa inyo para makita natin kung gaano kaganda yung pagkakalikha sa kanila ng Diyos. So yung una, ang tawag po dyan ay mimic octopus. Meron po siyang kakayahan ng split second na magpalit-palit ng kulay. Kasi ngayon ay binigay ng Diyos para sa kanya para hindi siya kagad makain. Tapos yun din yung ginagamit niya para manghunt o kaya maghanap ng pagkain. Tapos hindi lang siya basta nagpapalit-palit ng kulay. Meron din siya kakayahan na gumaya ng mga actions. Kaya hindi siya kaagad nahuhuli ng mga predator na pwedeng kumain sa kanya. Yung kakayahan na yan ay binigay ng Diyos para sa kanya. Ngayon, dito naman sa ibon na ito, pinabagal ko lang po. Pero napakabilis po niyan tumuka. Ang tawag po dyan ay woodpecker. Alam niyo po ba, sa isang segundo, makakatuka siya ng 20 times. Pero bakit kaya hindi siya namamatay? Kayo po, try po ninyo. Sorry. Kung kayo mauntog ng isang beses lang sa pader, ano pong pakiramdam? Mahihilo na tayo, di ba? Masakit na yun. Pero siya 20 times, isang segundo, pero hindi siya namamatay. Sino po naglagay ng kakayahan na yun sa kanya? Yung Diyos. Ganoon din sa mga halaman sa paligid po natin. Wala silang, hindi sila tinuruan sa art class na bumuka ng ganyang kaganda. Nilagay ng Diyos para sa kanila. Yun, ito po. Sino po mahilig sa boxing? Ayun, Olympics ngayon, di ba? Meron tayong pambato sa boxing, sa ibang mga sports. So, ang pinakasikat, isa sa pinakasikat, si Manny Pacquiao, di ba? Alam niyo po, ayon sa survey, kapag laban ni Pacquiao, mababa yung crime rate. Kasi pati na rin yung mga magnanakaw, yung mga gumagawa ng mga kasalanan, nanonood sila sa laban ni Pacquiao. Kaya yung krimen ay sobrang baba kapag may laban si Pacquiao. Kaya talaga yung mga Pilipino, buong mundo, gustong-gusto yung boxing. Sino man po mahilig sa seafood, sa isang lobster? Nakita na po, yung hipon, palitin na lang natin, hipon. Mahilig po kayo? O may allergy? Iba kasi may allergy, pero masarap po yun yung lobster. Pero ito pong lobster po na ito, meron po siyang kakayahan na manuntok. Tingnan po natin ito. Ito po yung tinatawag na mantis shrimp. Despite being only 6 inches long, pound for pound, he packs the biggest punch in the natural world. This is the peacock mantis shrimp. He's actually neither a shrimp nor a mantis, but stomatopod just doesn't have the same ring to it. This guy's biggest problem right now is real estate. There are more shrimps here than there are crannies for them to claim. In a hot market, you have to move fast. All that activity works up an appetite. Time to bring out the big guns. He's armed with the most sophisticated vision of any predator on Earth, and the fastest strike. His eyes work independently and together to better target his prey. These eyes detect more colors than any creature on Earth and see polarized light. He closes in on his target.
scientist unloads the ace up his sleeve. Hammer claws. His spring-loaded clubs strike 50 times faster than we can blink. For a moment, the surrounding water reaches the temperature of the surface of the sun. You heard that right. This crab is toast. Sino po nagbigay ng kakayanan sa kanya? Ano yun, nag-training siya kasama ni Pacquiao? Paano manuntok? Sino po nagbigay sa kanya ng kakayahan na yan? Yung Diyos. Kaya sa pamamagitan po ng mga bagay or mga hayop, mga halaman sa paligid po natin, mapapatunayan talaga natin na mayroon talagang Diyos. Kasi hindi yan basta-basta nagkaganyan lang. Naintindihan po. Yung Diyos na makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ay hanggang ngayon kumikilos siya. Hanggang ngayon, namamahala siya dito sa mundo natin. Naintindihan? Bagamat hindi natin siya nakikita, pero sa pamagitan po ng mga nilikha niya dito sa mundo, makikita po natin na talagang buhay po yung Diyos. Hindi lang kasi natin minsan na-appreciate Kala lang kasi natin, mawala lang. Kala natin para bang pagkain lang yan, o kaya ibon lang yan, halaman lang yan. Pero lahat po ito ay makapagsasabi sa atin na talagang buhay yung Diyos. Naintindihan? Minsan, mas gusto pa nga natin tinitignan yung ginawa ng tao. Mas nakukit, nagagalingan tayo. Ay, ang galing ng robot, sumasayaw. Ang galing ng robot sa panahon natin ngayon, napapadali na yung mga gawain o trabaho. Pero pag nakikita natin yung mga aso, nakikita natin yung mga trabahador, para bang ang liit lang ang tingin natin sa kanila. Tandaan po natin na sila'y nilikha ng Diyos. Naintindihan po. Kung titignan lang natin ng mas maigi sila at yung mga sa paligid natin, lahat po ito ay nilikha ng Diyos. Sabi sa Hebreo chapter 3 verse 4, basahin po natin sabay-sabay, 3-1. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng bagay. So sabi daw, sino daw po nagtayo ng lahat ng bagay? Yung Diyos. So, sabi dyan, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Natural. Hindi pwedeng tumubo na lang yung mga building sa paligid po natin, yung mga bahay, hindi pwedeng tumubo na lang. Naintindihan? Kahit nga yung ginagawang SM dyan, mayroong mga trabahador na gumagawa Hindi pwedeng kapag inulanan lang yan, o kaya binuhusan ng mga materyales, tapos kusa na magtatayo. Hindi po. Kung yung mga building sa panahon po natin ngayon, yung mga infrastructure, lahat yan ay nagtutulong-tulungan yung mga manpower para lumika ng isang bahay o isang building, nakikita rin natin na yung pagkakalikha ng Diyos sa paligid po natin ay napaaganda. Naintindihan po. Hindi lang po yung halaman, hayop, at yung mga gusali sa panahon po natin ngayon, yung mga puno, hindi lang po yun. Isa sa ebidensya na talagang meron Diyos ay tayo mismo. Basahin po natin itong awit 139 verse 13 hanggang 14, 3-1. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkakagawa sa akin at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti. So yung pagkakalikha daw sa atin, sabi dito, kakilakilabot at kamangha-mangha. Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Totoo po ba? Nakakilakilabot at kamangha-mangha? Yung kakilakilabot, hindi po ito yung negative way Yung sobrang nagagandahan ka, yung tumatayo na yung balahibo mo. Yung sobrang na-amaze ka. Grabe naman kayo sa mga katabi nyo, tinatawanan po ninyo. Pero sabi dito, kakilakilabot at kamangha-mangha. Sabi nga dyan, kahanga-hanga. Kung titignan lang natin yung ating katawan, yung physical na ating katawan, yung mga tao sa paligid po natin, mapapatunayan talaga natin na talagang kamangha-mangha yung pagkakalikha sa atin ng Diyos. Imaginin po ninyo, kung yung ilong natin pabaliktad,
Di ba nag-uulan-ulan ng mga nakaraan? Tapos wala kang payong? Ano po mangyari sa inyo? Kaya yan nakababa. Kasi alam ng Diyos eh. Naintindihan po? Tapos ito po yung talukap ng ating mga mata. Imagine po yung wala to. Nakakatakot, no? Yan po yung proteksyon para sa mga mata natin. Tama po ba? Yung ating, itong ating talukap ba tawag dito? Yung talukap natin, meron siyang isang ipinrogram ng Diyos dito sa mga talukap na yan. Kapag mayroong isang object na papalapit sa ating mata, kusa siyang sumasara. Gusto niyo po i-try? Ganunin niyo po yung... joke lang. Di ba yung ating mga mata kumukusang sumasara? Kasi alam niya na pwedeng makasira ng ating mga mata kapag may pumasok. Tama po ba? Ganun kamangha-mangha yung pagkakagawa sa atin ng Diyos. Naintindihan? Hindi lang kasi natin masyado ina-appreciate. Naintindihan po. Pero dahil po sa talata po na ito, maunawaan natin kung gaano tayo pinahalagahan ng Diyos at kung paano tayo nilikha ng Diyos physically na napakaganda. Napakaganda rin ng Diyos, na pagkakalikha sa atin ng Diyos kasi meron pang isang bagay na nilagay siya sa atin. Ito po yung ating espiritu. Mamaya explain ko po. Sabi dito sa Roma chapter 1 verse 19 hanggang 20, pwede po pakibasa. 3 to 1. Tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito ay pinahayag ng Diyos sa kanila. Wala pa nang likain. Bagaman hindi nakikita ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na upang wala silang maidadahilan. So sa paligid daw natin, dito ay pinapahayag ng Diyos yung kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Kahit na hindi natin siya nakikita, pero sa pamamagitan ng mga bagay sa paligid po natin, makikita po natin na meron talagang creator, merong lumikha. Naintindihan po? At sabi dyan sa bandang ibaba, upang wala silang maidadahilan. Sa harapan po ng Diyos, hindi natin pwedeng sabihin, Diyos, hindi naman kita nakilala. Hindi naman kita nakita. Paano ako maniniwala at paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Hindi po natin pwedeng ikatwiran yun sa Diyos. Anong sabi niya? Hindi ka sa akin pwedeng magdahilan. Kasi sa pamamagitan ng mga bagay na nilikha, dito sa mundong ito, pwede mo ako makilala. Pwede ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pwede mo maunawaan na talagang ako ay buhay. Kaya sabi ng Diyos, walang sino man yung pwede magdahilan sa Kanya. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po ng mga bagay sa paligid natin, makikilala natin yung Diyos. Kaya sa creation, kung titignan lang natin ng maigi, makikilala natin na talagang meron Diyos. Naintindihan? Ngayon, isa pang ebidensya na binigay ng Diyos para sa atin, para masigit natin makilala siya, yung tupong Biblia. Kaya ito po yung pangalawa natin topic. Tungkol sa Biblia. Meron po ulit tanong, totoo ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? Naniniwala po kayo na ito ay salita ng Diyos? Pero ibang tao naniniwala sila, ay, ginawa lang yan ng tao, sinulat lang yan ng tao. Kaya hindi natin pwede magtiwala dyan kasi ang tagal-tagal na yan na, imposibleng hindi yan nabago, hindi imposible yan na wala na nadagdag dyan o kaya nabawasan dyan. Pero nakalagay rin po sa Biblia na yung patotoo o yung ebidensya na talagang ito ay mapagkakatiwalaan. Ito pong Biblia, meron po siya 3 ebidensya. Una, ito po yung aklat ng Panginoon. Pangalawa, kinasihan ng Diyos. At pangatlo, yung Diyos, yung miyakda sa Biblia o dito po sa aklat ng Biblia. Nakalagay ba yun sa Biblia? Opo. Isaiah chapter 34 verse 16. Pwede po pakibasa? 3 to 1. Walang mga kailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon at tinipon sila ng kanyang espiritu. Sabi po dito, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng nino po? Panginoon. Kaya nga walang pwedeng mag-claim na itong aklat na ito ay sinulat lang ng tao. Kasi ito ay aklat ng Panginoon. Di ba sa mga aklat, meron pong nakalagay sa gilid, author? Di ba? Pero bakit sa Biblia walang nakalagay? Kasi yung Diyos, yung aklat ito ng Panginoon. Naintindihan po. Next. Ito ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, inspired. Sabi sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, galing sa inspiration ng Diyos. Galing sa salita mismo ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Dito po sa aklat, dito po sa Bible,
66 na aklat po ito. At meron pong Old Testament at meron din pong New Testament. Isa pong aklat na nakalagay po dito o nabuo dito sa Biblia ay yung aklat ni Jeremiah. Nakalagay po sa Jeremias chapter 30 verse 1 hanggang 2. Pwede po pakibasa? 3 to 1. Ang salita na nagpili ni Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo." So yes, yung salita na isinulat ni Jeremiah, kanino galing? Galing sa salita ng Panginoon. Galing sa sinabi ng Panginoon. Inutusan niya, Jeremiah, halika. Isulat mo yung sasabihin ko. Kaya nabuo yung aklat ng Jeremiah dito po sa Bible. Naintindihan? Kaya yes, tama po na tao yung sumulat ng Biblia. Pero hindi yung galing sa kanilang salita. Hindi yung galing sa kanilang isipan, hindi yung galing sa kanilang understanding. Naintindihan? Kasi yung aklat na yun ay naisulat mula sa salita ng Diyos. Naintindihan po? Para bang isang lapis. Yung lapis, kusa ba siyang pwede makapagsulat na mag-isa? Halimbawa, pinakamagandang lapis yung meron ka, pinakamagandang ballpen. Pero kung walang gagamit nun na tao, walang silbi yun. Tama ba? Ganon din po sa Biblia. Yung mga tao na ginamit ng Diyos, sila yung ginamit na lapis, sila yung ginamit na panulat ng Diyos para isulat yung kanyang salita. Kaso nga lang, yung mga tao namamatay. Kaya nga, kapag namatay yung isang instrumento ng Diyos na ginamit para isulat yung Biblia, gumagamit na naman siya ng ibang tao. Kaya nga sa Hebreo chapter 1 verse 1 to 2, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Naintindihan? Pero yung ibang tao kasi iniisip nila, tao, yung sumulat niyan. That's natural, tao yung sumulat kasi tao rin yung mabasa. Tama po ba? Kung aso yung sumulat nito, mauunawaan kaya natin? Hindi, di ba? Pero bakit natin naiintindihan kung ano kalagay sa Biblia? Kasi tao talaga yung sumulat. Pero hindi galing sa salita nila, hindi galing sa isip nila, kundi galing sa salita ng Diyos. Galing din sa sinabi ng Diyos. Naintindihan po. Yung Biblia, sobrang tanda na po nito. Mula po nung pinakaunang aklat na sinulat, Genesis, sinulat po ito ni Moises. Yung taon po noon ay 1500 BC. Tapos yung pinakahuling aklat naman, ang pangalan po noon ay Revelation o Apocalypse, sinulat po ni Apostle Juan noong 100 AD. Kung susumahin natin, mula 1500 BC hanggang sa 180 AD, meron pong 1,600 years na pagitan. Pero sa panahon po natin ngayon, anong taon na? 2024. Kaya magmula nung 1500 BC hanggang 2024, merong halos 2,000 years na yung gap. Kaya nga, kung susumahin, 3,500 years ago na ito po ang aklat ng Biblia. Pero bakit hanggang ngayon nandito pa rin? Kasi ito'y aklat ng Diyos. Naintindihan po? Naintindihan? Ito po hindi isang simpleng aklat lang. Sa Old Testament, meron pong 39 na aklat. Sa New Testament naman, meron 27. Kaya nga 66 lahat. Yung writer, meron pong halos 4 na po. Ginamit ng Diyos yung mga mangingisda, yung scholar, yung pastor, yung doktor, yung general, at yung hari. Marami po siyang ginamit na iba pa. At iba't iba rin yung lugar na pinagsulatan ng Biblia. Meron sa Jerusalem, Samaria, sa Asia, saka sa Roma. Pero lahat ng yun ay galing sa salita ng Diyos. Kaya nga, ayon sa pag-aaral, kung makikita po natin ng 3,800 na beses yung word na God said or sinabi ng Diyos. Naintindihan? Kasi nga ito'y aklat ng Panginoon. Pero ibang mga tao ayaw kasi maniwala. Akala nila, invento lang ito. Akala nila, mga gawa-gawa lang na kwento para lang mayroong pagkunan ng magandang asal. Hindi po. Lahat po ito ay salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya kung ano yung aklat na sinulat noong 1500 BC hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang ngayon iniingatan pa rin ng Diyos. Bakit? Kasi ito yung binigay niya para pag-aralan, saliksikin, para magkaroon ng buhay na walang hanggan yung mga tao. Naintindihan? Hindi po ito pinag-aaralan lang para dumami yung kaalaman. Para bang marami kang alam na kwento, alam mo kung sino yung mga nakalagay na characters. Hindi po. Pinag-aaralan po itong Biblia para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba sa panahon natin ngayon, merong bibiro Kapag daw masyado ka nag-aaral ng Biblia, mababaliw ka. Diba meron silang ganong kasabihan? Bakit?
Bakit sila nababaliw? Kasi mali yung purpose kung bakit nila pinag-aaralan. Gusto nila dumami yung kaalaman nila, pero hindi nila hinahanap yung buhay na walang hanggan dito po sa Biblia. Kaya ang dami mga tao sa panahon po natin ngayon, yes, nag-aaral sila. Pero pag tinanong, okay, napag-aralan niyo po yung Biblia, o ibig sabihin, sigurado ka na sa pagpasok sa langit? Eh, di ko alam. Ibig sabihin po nun, nakapag-aral po kayo ng Biblia, o di mayroon po na kaming buhay na walang hanggan. Eh, sino ba makakapagsasabi nun? Pwede po ba yun? Nag-aral ka ng Biblia, tapos hindi mo alam kung ano yung buhay na walang hanggan? Ganun po yun ang mga nangyayari sa panahon po natin ngayon. Nag-aaral lang sila ng Biblia, pero hindi na alam kung ano yung purpose kung bakit ibinigay ito ng Diyos. Makilala siya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin yung Biblia, at hanggang ngayon, hindi pa rin po ito nabago para sa atin. Panoorin po natin ito. Ang Qumran ay matatagpuan mga 1 milya ang layo sa gawing hilagang kanluran ng Dead Sea. Ito ay may layo na 9 na milya, timog ng Jericho at 14 na milya sa kanluran naman ng Jerusalem. Ang lugar kung saan ito matatagpuan ay tinatawag na ngayong West Bank. Ang Dead Sea ay nasa 1,300 feet below sa sea level. Ito ang pinakamababang level sa mundong ito. Kung pag-usapan ng lugar ng Qumran, hindi maaalis sa atin na talakay ng isa sa pinakamahalagang archaeological discovery patungkol sa tinatawag na Dead Sea Scrolls. Isang araw noong 1947, may isang pastol na Bedouin ang aksidenteng nakadiskubre ng mga banga na may lamang balumbon ng kasulatan. Habang hinahanap niya ang nawawalang hayop na kanyang ipinapastol, naghagis siya ng baton sa kuweba at may narinig siyang nabasag at doon niya nakita ang mga banga. 7 balumbon ang una niyang nahanap at doon na nagsimula ang pagkadiskubre ng Dead Sea Scrolls. Napasakamay ng mga dalubhasa ang mga balumbon na ito at doon nalaman ang kahalagahan ng discovering ito. Inisip nila na may iba pang mga balumbon sa lugar na iyon, kaya mula 1947 hanggang 1956, isinagawa ng mga dalubhasa ang masusing paghahanap na iba pang scroll sa lugar na iyon. Nahanap nila ang mahigit 900 na scrolls mula sa 11 kuweba. Ngayon, ang mga scrolls na ito ay matatagpuan sa Israel Museum. Ang pagkatuklas ng Dead Sea Scroll ay napakahalaga sapagkat ang mga ito ang magpapatotoo sa Biblia. Ito kasi ang mga sinaunang Biblia na sinulat ng mga Hudyo na siyang itinuturing na orihinal. Discover ng Dead Sea Scroll ang siyang tumapos sa lahat ng duda tungkol sa Biblia. Dahil sa Dead Sea Scroll, kumpiyansa na tayo na ang Biblia ang hawak natin ngayon ay walang pinagkaiba sa orihinal na Biblia, na ang mga propesiya tungkol kay Jesus ay totoo at ang Biblia ay hindi talaga nagbago, walang dagdag at walang bawas. Kaya yung Biblia noon, hanggang ngayon, ito pa rin po ito. Dahil ito ay binigay ng Diyos, iningatan ng Diyos para makilala siya, para magkaroon ng buhay na walang hanggan yung mga tao. Sabi sa 2 Pedro chapter 1 verse 20 hanggang 21, pwede po pakibasa, 3 to 1. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inidyukan ng Espiritu. So, kaya sabi dito, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Hindi daw sa own understanding ng mga tao, kundi galing sa kalooban sa inidyukan ng Espiritu Santo. Kaya nila nasulat yung aklat ng Biblia. Naintindihan po. Kaya yung mga pilosopo na nagsasabi, tao yung sumulat, totoo naman. Pero hindi yung galing sa kanilang salita, kundi yung galing sa salita ng Diyos. Naintindihan? Sila lang yung ginamit na instrument. Naintindihan? Kaya hanggang ngayon, sa panahon po natin ngayon, masigit na kumakalat yung Biblia. Kung ito'y aklat lang ng tao, pwede itong malaos. Tama po ba? Pwede ma-phase out. Pero bakit hanggang ngayon meron pa rin Biblia? Ito po, ayon sa survey ng isa pong organization na nagtatranslate ng Biblia sa iba't ibang mga language para makarating dun sa mga liblib at talagang mga remote areas. Kasi meron silang sariling dialect, pero yung Biblia, tinatranslate. Umabot na po ng 3,658 noong September 2023.
Sabi sa Biblia, sa 2 Timoteo chapter 3 verse 15, ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya itong banal na kasulatan, yung makapagtuturo para sa kaligtasan. Naintindihan po? Hindi po sa pagandahan ng asal o kung ano man, hindi po. Kahit nga po yung mga matatalino at mga ma-impluwensya mga tao, kinikilala yung Biblia. Si Barack Obama, bago po siya manungkulan, nanumpa rin siya sa Biblia. Bakit? Dahil alam niya na mayroong mas mataas na batas kaysa sa kanya, dun sa pinapatupad niya. Yun yung batas ng Diyos. Hindi lang po siya, si Donald Trump, na bago rin po siya manungkulan bilang presidente sa Amerika, nanungkulan din siya. Nanumpa rin siya sa Biblia. Ngayon, yung current president, si Joe Biden, nanumpa rin siya sa Biblia. Sa Pilipinas, ganun din. Si Digong, bago rin siya manungkulan, nanumpa rin siya sa Biblia. Ganun din, si BBM. Ito po mga tao na ito po ba mga loko-loko? Mga nauuto lang ng Bible? Hindi po. Lahat sila merong idea na merong mas namamahala kaysa sa kanila. Yun yung Diyos. Naintindihan po. Kaya hanggang ngayon nandito po yung Biblia. Ngayon, bakit kailangan natin pag-aralan yung Biblia? Kaya po nasabi ko kanina, meron pong pinakamahalagang mensahe na nais ibigay ng Diyos para sa atin. Sabi sa 1 Timoteo chapter 2 verse 3 hanggang 4, pwede po pakibasa, 3 to 1. Tukoy mabuti at kaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po yung pinakalayunin kung bakit ibinigay ng Diyos yung Biblia para sa atin. Anong sabi niya? Anong gusto niya? Ano yung maganda pa sa paningin niya? Yumaman yung tao? Maging successful yung mga tao? Dumami yung pera nila? Ano po yung mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Panginoon? Na nagnanais na lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Dito po sa lahat ng tao. Kasali po kayo o hindi? So anong plano po ng Diyos para sa inyo? Maligtas. Naintindihan? Naintindihan po? Kaya po tayo kinulit. Kaya tayo hanggang ngayon sinusuyo at pinagpipray ng mga nag-iimbita sa inyo ay para kayo ay maligtas. Naintindihan? Hindi lang po basta maligtas, makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kasi nandito po yung katotohanan. Naintindihan po? Kaya magtiyaga po tayo. Kasi ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. Yes, maganda sa lipunan. Yung mayaman, maraming pera, successful, kilala, marangal, may katanyagan. Maganda yun. Pero pandito lang yun. Kung gusto mo na maging kaaya-aya at mabuti sa paningin ng Panginoon, kailangan natin maghanap kung ano yung gusto niya. Anong gusto niya para sa atin? Na ako ay maligtas. Naintindihan? Naintindihan po. Kaya sana ito po ay palagi po ninyong ilagay sa inyong puso. Next. Dito po tayo sa number 3. Tungkol sa buhay. Natanong niyo na po ba sa sarili ninyo, bakit hanggang ngayon nabubuhay ka pa? Ano yung layunin ng buhay mo? Bakit hanggang ngayon pinapahintulutan ka pa ng Diyos dito sa mundo? Nakalagay rin po sa Biblia kung bakit. Sabi sa awit 19 verse 10, pwede po pakibasa, 3 to 1. O kung malakas kami ay 80 taon, ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas. Yung buhay daw ng tao, may hangganan lang. Merong 70, kung malakas, 80. Kaso nga lang, dun sa taon ng 70 hanggang 80 na buhay ng tao, ano po nakapaloob? Hirap at kaguluhan lamang, madaling lumipas at madali ring nawawala. Kaya sa panahon po natin ngayon, pansinin po ninyo, i-check nyo po yung pamumuhay po ninyo ngayon. Yes, maring ilan sa inyo, okay, maring ilan sa inyo, maayos, pero karamihan sa mga tao sa paligid po natin, nandun yung hirap at kaguluhan sa kanilang buhay. Naintindihan po? Kasi ito po yung buhay ng tao. Ito po yung buhay natin. Minsan okay, pero kadalasan hirap. Minsan payapa, pero kadalasan puro kaguluhan. Naintindihan po? Hindi lang po hirap at kaguluhan. Sabi dyan, madaling lumipas at madaling nawawala. Kaya di ba? Papansinin po ninyo, parang kailan lang, kaka-New Year lang natin eh. Anong buwan na ngayon? July na. Ilang buwan na lang bago mag 2025.
Saglit na lang, di ba? Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng ating buhay. Naintindihan po. Yung mga nagbe-birthday, di ba? +1. Pero paglipas ng ilang tulog, +1 ka na naman. Di ba? Kasi yung buhay natin ay napakabilis. Yung buhay natin ay madaling lumilipas at nawawala. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 14, sabi dito sa kulay dilaw, ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon, lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ngayon, sabi dito, yung buhay daw natin parang singaw. Alam niyo po yung singaw? Hindi po yung sa bibig, ha? Yung sa ano, yung sa rice cooker, di ba pagbukas mo, meron pong lumalabas sa singaw, di ba? Yung singaw na yun, nananatili lang ba? Dun sa harap natin? Ano po nangyari dun sa singaw? Nawawala, di ba? Ganun daw yung buhay natin. Paglabas, madaling lumilipas, madaling naglalaho. Yan po yung buhay ng tao. Kaya pasalamat tayo hanggang ngayon, binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon, ng lakas, na patuloy na mabuhay dito sa mundo. Pero hindi niya tayo pinubuhay lang para lang mag-enjoy, para kumain, magtrabaho, para mag-aral. Hindi po. Hanggang ngayon, binibigyan ka ng chance ng Diyos para mahanap yung buhay na walang hanggan. Yung iba nahanap na, pero paano ka naman? Ano bang hinahanap mo sa buhay mo ngayon? Pera? Kayamanan? Karangyaan? Hindi ko po sinasabing masama yun. Pero sana, bago po kayo mamatay, bago kayo humarap sa Diyos, meron na kayong buhay na walang hanggan. Nakuha nyo na yung purpose ng buhay ninyo. Naintindihan? Yung ibang tao masyado nagpapakabala. Para po silang mga ganito. Santiago chapter 4 verse 13, sabi niya, hali kayo ngayon, kayo nagsasabi, ngayon o bukas pupunta kami sa ganito, sa ganong bayan at kami mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Sa panahon po natin ngayon, ito po yung iniisip ng mga tao. Para lang kumita. Pupunta sa iba't ibang mga lugar, naghahanap ng trabaho, para sa pisikal, para sa mga bagay na material. Hindi ko po sinasabing masama yun. Okay? Mabuti yun para sa pisikal. Kailangan yun. Pero bago ka humarap sa Diyos, bago maubos yung buhay mo, kailangan magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Huwag mong ubusin yung lahat ng oras mo, lahat ng lakas mo para paghahanap ng kikitain. Naintindihan? Kasi nga meron tayong pinaghahandaan. Ano po yun? Yung kabilang buhay. Ngayon, ibubuod ko po yung buhay natin. Tingnan po ninyo na sobrang iksi lang. Diba? Nung tayo ay nasa sinapupunan ng ating mga nanay, ilang buwan lang? 9 months. Meron po bang sumampo? Wala, di ba? Naturally, 9 months lang. Pagkatapos nun, ano yung paghahanda na kailangan ng bata, ng baby? Kailangan niya lumago ng maayos, kumain ng maayos, tapos anong kasunod? Paghahandaan naman yung elementary days. Tama ba? Pagkatapos niyang gumraduate dun sa elementary, ano yung paghahandaan niya? High school. Ngayon, sa atin, medyo humaba, K-12. Pero pagkatapos nun, ano yung paghahandaan naman ng mga estudyante? College days. Di ba? Pag nakapagtapos na sila ng college, 4, 5, o minsan mahaba, 10. Pag natapos na nila yun, tapos na ba? Anong kasunod? Trabaho naman. Mag-iipon ng pera para maihanda yung paghahanap ng pamilya o kaya pagtataguyod sa mga anak, ganyan. So, ilang taon lang yun? Kapag dumating na yung tao sa 60, anong kasunod? Magre-retire na, di ba? 60 to 65, retirement na. Tapos pagkatapos nun, ano na? Meron ng isang mauuna. Tama ba? Tapos pag doon na nakarating, 70 to 80, pagkatapos niyan, anong kasunod? Sabi sa Biblia, meron pang buhay sa kabila. Ngayon, kung ganito lang yung ibinuhay mo dito sa sanlibutan, tapos hindi ka nakapaghanda para sa kabila, pasensya sa term, pero kawawa ka. Yes, yung mga tao sa panahon natin ngayon, nakapaganda sila ng mga gandang bagay physically, materially. Nakapag-ipon sila sa bangko, okay yun, walang problema. Pero yung kabilang buhay, hindi nila nagawa na pagandaan. Naintindihan? Bakit? Kasi ang focus lang nila ay wag po tayo maging kagaya ng ganitong klaseng tao.
na nagpapakaalipin sa pera. Kasi ang tingin nila, yun lang yung kailangan nila. Tama ba? Yes, totoo. Yun yung kailangan para sa katawan. Pero meron kang isang mahalagang bagay na nasa loob mo na kailangan din. Yun yung espiritu. Naintindihan? Kung hindi mo yun paghahandaan, kung hindi mo yun hahanapin habang nabubuhay ka, sorry, pero nabigo ka sa buhay mo. Gusto natin maging successful sa buhay, di ba? Yes, nakuha mo yung mga bagay na physical, material, successful, okay yun, walang problema. Pero kung hindi mo makukuha yung buhay na walang hanggan, nag-fail ka. Dito, sa mundo, pag nag-fail ka, pwede ka umulit. Di ba? Try and try until you succeed. Di ba? Pero pag ikaw ay namatay, meron pa bang round 2? Diyos, sorry, hindi pa ako nakapaghanda, pero pwede bang pabalikin mo muna ako para mahanap ko? Tapos pag nahanap ko, pwede na ako marap sa'yo? Pwede ba yun? Pwede po ba? Sa mga bagay sa sanlibutan, yes, okay, maganda, napagandaan. Pero merong isang bagay na kailangan mo rin pagandaan. Yun po yung buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Kaya ngayong purpose kung bakit tayo nag-aaral ng ganito ay para pagandaan. Swerte tayo. Hanggang ngayon, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Naintindihan po? Job chapter 7 verse 6 to 7, ang aking mga araw ay matulin kaysa panghabi ng mga habi at nagwawakas na walang pag-asa. Alalahanin mo ng aking buhay ay isang hininga, hindi na muli makikita ng mabuti ang aking mata. So yung buhay daw natin napakatulin, napakabilis. Yung iba nga masyadong nagmamadali, yung iba nga masyadong nagpo-pursue sa kanilang mga pangarap. Kaya nga gumagawa sila ng iba't ibang mga paraan para mapagandaan yung mga bagay dito sa lupa. Kaso nakakalimutan yung mga bagay para naman sa kabila. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ito po, noong May 23, 2024, ilang buwan lang. Medyo naawa po ako dito sa tao po na ito. Di ko alam kung kailan niya inipon o ilang taon or ilang buwan niya inipon yung 35,000 na yun. Nilagay niya sa isang alkansya. Kaso nga lang, ano nangyari? Pinagpulutan ng anay. Imagine po ninyo, kung ganito lang yung magiging buhay mo na pinaghahandaan, tapos mangyayari lang yung ganito, diba ang laking hinayang? Diba? Pwede mo sabihin, Evangelist, may bangko naman. Yung bangko nga, nananakawan eh. Nababankrupt nga eh. Tama ba? Kaya nga wala yung mga bagay na kasiguraduhan dito sa mundo. Pero yung buhay na walang hanggan, sigurado yun. Naintindihan? Kaya huwag tayo maging kagaya nito. Okay lang, siyempre, mag-ipon, o kung ano man yung mga pangkain na kailangan, okay, walang problema. Pero huwag mong ubusin yung oras mo, huwag mong ubusin yung lakas mo para lang sa bagay na yan. Naintindihan po. Sabi dito sa 1 chapter 6 verse 27, pwede po pakibasa, 3 to 1. Huwag kayong magsikap na dahil sa pagkain sisira, kung hindi dahil sa pagkain ng mga kalalakas sa buhay na walang hanggan, pinagbibigay sa inyo ng anak ng tao. Sapagkat sa Kanya inilagay ng Diyos Ama ang Kanya. Sabi dito, huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain na sisira. Ano po yun? Yung mga bagay na material dito sa mundo. Lahat yun nasisira. Naintindihan? Kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan. Yun po yung dapat na masigit natin pagsikapan na hanapin at pagsikapan na makuha bago tayo umarap sa Diyos. Naintindihan po. Swerte tayo, binigyan tayo ng Diyos ng 1 week na ito. Pero sino po makapagsasabi na pagkatapos nitong araw na ito, itong araw pa lang na ito, sino pong sure na bukas buhay pa? Pakitaas po yung kamay. So wala, di ba? Yung oras natin, maiksi. Yung oras natin dito sa mundong ito, hindi sigurado. Kaya kailangan natin magmadali na hanapin yung buhay na walang hanggan. Yung sa panahon po natin ngayon, yung ibang mga tao, iba yung nagiging stress nila eh. Stress para hanapin yung mga bagay na physical, pero hindi nai-stress na hanapin yung buhay na walang hanggan. Naintindihan? Kaya wag po tayo maging magpaalipin sa mga ganitong klaseng sistema.
Naintindihan po? Baka maisipin po ninyo, ay, hindi na ako mag-aaral, hindi na ako magtatrabaho, hanapin ko na lang yung buhay na walang hanggan. Hindi po yung ganyan yung ibig ko sabihin. Okay? Ngayong week na binibigay sa inyo ng Diyos, sana ngayong week mahanap mo na yun. Yung buhay na walang hanggan na kailangan ng Espiritu mo. Naintindihan po? Ayun. Sabi dito sa Ecclesiastes chapter 9 verse 12, sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kagaya ng mga isda na nauhuli sa malupit na lambat, at kagaya ng mga ibon na mauhuli o nauhuli sa bitag, gayon ng mga tao na nasisilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. So yung mga ibon, yung mga isda, nauhuli sila. Bakit? Kasi hindi naman nila alam na merong lambat, merong pong bitag. Tama po ba? Hindi sila aware. Pero tayo po bilang mga tao, kung hindi rin tayo magiging aware, sabi dito, gayon ang mga tao na nasisilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. Naintindihan? Kaya huwag tayo maging kagaya ng mga tao na patuloy na naghahanap ng mga bagay na pisikal pero hindi hinahanap yung mga bagay para naman sa kanilang espiritu. Naintindihan po? Na sana, kagaya sa Ecclesiastes chapter 5 verse 15, sabi dito sa kulay dilaw, ubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Yung mga bagay na pinundar mo dito sa lupa, iiwan mo lang lahat yun. Pero ano yung kailangan mong dalhin sa kabila? Buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Yun po yung kailangan natin i-aim sa week po na ito. Kaya wag po tayong makontento lang. Kasi lahat tayo magiging kagaya nito. Meron po bang exempted dito sa panahon na ito? Meron po ba? Wala, di ba? Pero bakit yung mga tao, inuubos nila yung kanilang buhay, tapos, pagkatapos, ito lang yung kanilang kahihinatnan. Ito na ba yung katapusan ng buhay ko? Hindi po. Sinasabi sa Biblia na meron pong kabilang buhay at yun yung dapat na pagandaan. Naintindihan po. Nakalagay rin po sa Biblia na tayo bilang mga tao, nilikha rin ng Diyos. Kaya po na napag-aralan natin kanina. At hindi lang tayo basta nilikha ng Diyos. Meron pong napakahalagang o importanteng bagay na nasa loob po natin. Genesis chapter 2 verse 7, pwede po pakibasa, 3 to 1. Yes, physically, sabi dito, nilikha tayo mula sa alabok ng lupa. At hindi lang tayo basta nilikha ng Diyos na alabok na galing sa lupa. Sabi dito, at hiningahan niya at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Kaya nga, tayo po, bilang mga tao, hindi lang po tayo literal na katawan. Meron pong nasa loob natin na tinatawag na kaluluwa. At yun yung kailangan magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi kanina, di ba? Pinapalapit tayo ng Diyos sa Kanya para magkaroon ng kapahingahan para sa ating kaluluwa. Hindi sa pisikal. Naintindihan po? Kasi yun ang tinitignan ng Diyos. Ngayon, nakalagay ba sa Biblia kung paano tayo nilikha? At talagang totoo ba na talagang tayo ay galing sa alabok? Actually, ayon po sa science, yung ating katawan ay mayroong mga ingredients or mga elements na makikita rin natin sa lupa. Yung calcium, nakikita rin natin sa lupa. Sa katawan natin, wala bang calcium? Kung wala pong calcium o kulang sa calcium yung katawan natin, yung buto natin, hindi magiging maayos yung tindig niya. Magiging mahina yung buto natin, hindi tayo makakatayo ng maayos. Naintindihan? Kaya yung oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, phosphorus, at yung iba pang mga elements na matatagpuan sa lupa, matatagpuan din sa ating katawan. Naintindihan? Kaya nakalagay sa Biblia, tayo ay alabok. Galing sa alabok. At hindi lang yun. Sabi sa awit 103 verse 14, sapagkat ang ating kalagayan ay kanyang nalalaman, naalala niya na tayo'y ano po? Alabok. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 19, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Kaya yung physical na katawan may hangganan. Kapag ito ay namatay, saan babalik? Sabi dito, alabok. Sa lupa. Yan nga, diba? Saan ba dinadala yung mga patay? Saan ba sila binabaon? Diba? Paglipas ng ilang panahon, kapag hinukay ulit yung kanilang bangkay, ano na nangyayari? Diba? Parang pulbos na lang. Parang alabok na lang.
Kasi doon tayo galing. Doon lang din babalik yung ating katawan. Pero hindi lang tayo pure na katawan. Meron pong isang bagay na binigay ng Diyos sa atin. Ito po yung sinasabi ko kanina, yung espiritu o yung kaluluwa. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Pwede po pakibasa. 3 to 1. So yung alabok, babalik sa lupa, pero yung espiritu, babalik saan? Haharap ito sa Diyos. Naintindihan po. Kaya yung physical na katawan, iwan lang din natin ito. Pero yung espiritu ay haharap sa Diyos. Naintindihan po. At hindi rin siya pwedeng humarap sa Diyos na walang dala. Ano po yung idadali natin sa kabila? Yung buhay na walang hanggan. Naintindihan po. Ngayon, anong ebidensya na meron talaga tayong espiritu? Kasi ibang tao, niisip, hindi, katawan lang ako. Kapag namatay ako, wala na. Tapos na. Yun yung iniisip nila. Kaya hindi nila iniisip yung mga bagay para sa espiritu. Kasi ang akala nila, puro lang katawan sila. Pero sabi sa Biblia, Genesis chapter 1 verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. So kailangan po natin tignan ito ng maigi. Sabi dito, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ibig sabihin ba ng larawan ng Diyos? Meron siyang mukha, ilong, mata, bibig, yung katawan. Kaya po na napag-aralan natin, di ba? Ang Diyos ay ano po? Espiritu. So, yung espiritu ng Diyos ay larawan na inilagay niya para sa atin. Naintindihan? Kaya sa harapan ng Diyos, tayo po yung mga spiritual na nilalang. Naintindihan? Kasi nga, yun yung larawan ng Diyos na inilagay sa atin. Sabi dyan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Kaya yung espiritu ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. Zacarias chapter 12 verse 1, ganito ang sabi ng Panginoon, na naglatag ng langit at nagtatag ng lupa at tumikha ng espiritu ng tao sa loob niya. Mayroon pong espiritu sa loob natin. Kaya ito po yung kailangan natin paggandaan, yung para sa espiritu. Sabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 23, inyong espiritu, kaluluwa at katawan. So meron tayong tatlong composition. Yung espiritu, kaluluwa at katawan. Ano po yung nauna? Espiritu. So to follow na lang yung kaluluwa, to follow na lang din yung katawan. Naintindihan po? Kaya ano po isang ebidensya na meron tayong espiritu sa loob natin? Halimbawa, okay. Ito ay kamay ko. Ito ay ulo ko. Ito ay braso ko. Ito ay katawan ko. Sino yung ko? Sino po? Yun yung espiritu na nasa loob natin. Isa pa. Ano pong pangalan? Jonas. Yun yung pangalan niya. Pero sino ka? Tao? Sino tayo? Ako yung espiritu na nasa loob ng katawan na to. Naintindihan po. Yung Jonas, pangalan lang niya yun. Tama ba? Pero sino yung ko? Yung espiritu na nasa loob natin. Naintindihan po. Kaya yung espiritu ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. At yun ay babalik sa harapan niya. At hindi pwedeng yun bumalik na walang dala. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Isa pang ebidensya na meron tayong espiritu sa loob natin. Tayo lang yung mga nilalang ng Diyos na naghahanap ng buhay na walang hanggan. Tama ba? Sa mga hayop, may konsepto ba sila ng buhay na walang hanggan? Meron ba silang konsepto sa kabilang buhay? Wala. Tama po ba? Kapag sila namatay, wala na yun. Diretso na sila sa alabok. Tama po ba? At isa pang ebidensya na talagang meron tayong espiritu. Tayo lang po yung merong relihiyon. Yung mga hayop, may nakita na po ba kayo ng hayop na nagpe-pray? Okay, seryoso. Meron na po ba? Wala, di ba? Bakit? Wala naman silang konsepto ng espiritu eh. Tama po ba? Wala silang konsepto dun sa spiritual na lugar, spiritual na nilalang ng Diyos. Kasi nga, mga nilalang lang sila na babalik lang sa lupa kapag sila namatay. Naintindihan po. Kaya yung espiritu na nasa loob natin, itinakda na yun ng Diyos, nakaharap sa Kanya.
Hebreo chapter 9 verse 27, at yamang itinakda sa mga taong mamatay na minsan, at pagkatapos ay ang... So, merong itinakda na oras at araw yung Diyos ng kamatayan ng bawat isa sa atin. Kaso nga lang, hindi natin yun alam kung kailan. Pero ano yung sigurado? Nakasunod ng kamatayan ng ating pisikal? Meron pong paghuhukom. Ecclesiastes chapter 3 verse 20, lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay muling babalik sa alabok. Yung espiritu ay babalik sa Diyos, gaya ng sinabi kanina sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Naintindihan po. Isa pong ebidensya na meron tayong espiritu. Panoorin po natin ito. 1994, I was at a family gathering. Unfortunately, it was during a storm that I was not aware of. I had the phone right about here when the phone station that I was in got struck by lightning. I saw a big flash of light come out of the phone, and it hit me in the face. 그것은 이성적인 그의 성격이나 판단과 관계없이 피할 수 없는 사고였습니다. 그리고 그 뒤에 논리와 이성으로 감당할 수 없는 사건이 일어났습니다. And she got right down to me and then ran by. And I thought, well, that's pretty strange. And I turned to see where she was going. And when I looked back, I saw my body was on the ground. So, itong tao na ito, na-aksidente siya. So, tinamaan yung telepono niya ng kidlat. Tapos, ang nakita na lang niya, may nakahandusay na mama yung sa lapag. Tapos, may mga ambulansya na pumupunta. Tapos, nakita niya. Sino kaya yung tao na yun? Oh, shit, I'm dead. Sino yung nakatingin sa katawan niya? Yung espiritu niya. Naintindihan po. Yun na yung katawan niya. Pero sino yung nakatingin dun sa katawan niya? Yung espiritu niya. Naintindihan po. Yun yung mahalaga sa harapan ng Panginoon. Naintindihan po. Yun yung haharap sa Diyos. Kaya nga, yung kaluluwa at espiritu natin ay kailangan dapat magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ito'y utos ng Diyos. Sabi sa John chapter 12 verse 50, nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Naintindihan po. Yung buhay na walang hanggan, hindi po ito optional. Kailangan makuha natin ito. Kasi ito inuutos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Naintindihan po. Ibig sabihin ng utos, meron nag-utos, at yung utos, kailangan sundin o hindi? Kailangan mangyari o hindi? Kailangan. Kasi nga ito yung utos. At hindi po ito utos lang ng tao. Hindi po inimbento lang ito dito sa Biblia. Ito po yung utos ng Panginoon. Ano po yung utos niya? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, binigyan tayo ng pagkakataon para pag-aralan yung kanyang salita dito po sa Biblia sa pamamagitan po ng Bible Seminar. Naintindihan po. Para makilala natin ng higit pa yung Diyos, kailangan natin masigit siyang kilalanin sa pamamagitan ng Biblia. Ngayon po yung ating unang araw ng ating Bible Seminar. Pero hindi pa po tayo tapos. Meron po tayong second session, third session, fourth session hanggang fifth session. Ngayong week, pinapakiusap po namin, sana mapagandaan po ninyo yung mga bagay para sa kabila. Binibigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon ngayon, ngayong araw, yung unang araw, para makuha yung buhay na walang hanggan. Kasi ito'y kanyang utos. Naintindihan po. Patuloy po namin kayo ipag-pray na sana umabot tayo sa Friday. Naintindihan po? Para tayo magkaroon ng tunay na buhay na walang hanggan, kailangan natin pag-aralan kung ano yung nakalagay sa Biblia. Kasi ito'y utos. Naintindihan po? Yes. Meron kaming pagnanais na makabalik kayo dito. Pero sana, kayo rin po mismo ay magkaroon ng pagnanais. Gusto niyo po ba? Ako, konti lang sumagot. Uwian na lang. Hindi na ako babalik bukas. Ang tagal naman. Actually, yung buhay na walang hanggan, binibigay sa atin ng Diyos sa 10 oras lang. Makukuha natin yung buhay na walang hanggan kung makikinig kayo ng mabuti sa loob ng 10 oras. Every day, 2 hours. Ngayon, nakatapos na tayo ng halos 2 oras. Bukas, meron pong 2 oras na ibibigay yung Diyos sa inyo para masigit siya makilala, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sana, magkaroon po kayo ng tamang pagpili. Yung choice ninyo mismo, nung kailangan ninyong ma-decide, na sana, mapili po ninyo yung para sa buhay na walang hanggan. Sabi sa Deuteronomio chapter 30 verse 19, pwede po pakibasa? 3, 2, 1. Ang itinalay sa harapan mo ang
Sinasuggest na sa atin ng Diyos. Meron dalawang daan. Buhay tsaka kamatayan. Pero ano pong sinasuggest niya sa atin? Piliin ninyo ang buhay. Naintindihan? Ibig sabihin, piliin natin yung buhay na walang hanggan. Balik po kayo dito. Bukas maghahanda po kami para po sa inyo. Sana paghandaan nyo rin po ito. Tapos na po tayo sa unang session. Pero sana bago po tayo matapos, ipangako po natin sa talata po na ito at sa Diyos na kailangan tayo maghanda. Amos chapter 4 verse 12, pwede po pakibasa. 3 to 1. Ito po ay sinasabi sa atin ng Diyos para dapat paghandaan. At bukas, tutuloy po natin yung ating Bible seminar. Bago po tayo magtapos, pakibasa po. Buo po. Itutuloy bukas, huwag absent. Kaya sana po lahat po ay makabalik at sana lahat po ay makapagpatuloy para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Patuloy po namin kayo ipag-pray. Pero sana kayo rin po ay magkaroon ng pagnanais para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, ipapasalamat po kami sa oras po na ito na binigay niyo po sa amin para pag-aralan po ang inyong salita. Aming Ama, nalaman po namin na meron po kayong iniutos para sa amin. Ito po yung buhay na walang hanggan. Kaya nawa, sa linggo po na ito, magmula po sa araw na ito hanggang sa Friday, ay tulungan niyo po kami upang makalapit sa buhay na walang hanggan at makasigurado sa pagpasok din sa inyong kaharian. Tulungan niyo po kami sa pansamantalang po namin paghiwalay. Ingatan niyo po yung bawat isa na makarating sa aming mga bahay at maayos. At bukas, pakiusap, tulungan niyo pa rin po kami. Maraming salamat po muli at sa ilaman po namin itong pinagkakatiwala. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.